Sising-sisi ako na naging anak mo pa ako. Ang huling hiyaw ni Ogie bago siya itinapon sa kalsada na parang basura ng sarili niyang madrasta. Habang si Doña Beatriz ay humahalakhak kasama ang kabit nitong si Cyrus, si Ogie ay lulubog sa dusa. Ngunit sa gitna ng dilim, isang kamay ng estranghero ang hahawak sa kanya. Isang laro ng pagpapanggap, isang kasinungalingan para sa pag-ibig. Sino ang tunay na tapat? Kung ang lahat ay may suot na maskara, hanggang kailan mo kayang manindigan kung ang mismong pamilya mo ang nagnanais na ikaw ay mawasak? Wala kang silbi, Ogie. Pinagpalit ko na ang mga alahas ng nanay mo para pambayad sa utang ni Cyrus, kaya wag na huwag kang mag-iinarte sa harap ko. Ang mga salitang yon ay tila mga lason na pumatak sa gitna ng katahimikan ng mansyon, diretsong bumaon sa puso ni Ogie. Nanatili siyang nakaluhod sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay babad sa mabulang tubig habang pilit na kinukuskos ang bawat sulok ng marangyang tiles. Sa gilid niya ay ang timba na puno ng maruming tubig at sa kabilang dako naman ay ang suwero ni Lola Esmeralda na dahan-dahang tumutulo. Habang ang kanyang madrasta na si Doña Beatriz ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling bestida sa harap ng malaking salamin, si Ogie ay tila isang anino lamang sa sarili niyang bahay, isang aliping walang boses. Naramdaman ni Ogie ang biglang pagsikip ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Beatriz ay tila isang mariing sampal na hindi nag-iiwan ng bakas sa balat, kundi latay sa kaluluwa. Ang mga alahas na yon, ang tanging alaala na iniwan ng kanyang yumaong ina, ang huling piraso ng pag-ibig na maaari niyang hawakan. Ngunit ngayon, wala na ang lahat. Nanigas ang kanyang mga daliri sa hawak na basahan at naramdaman niya ang init ng mga luhang pilit niyang pinipigilan. Hindi siya pwedeng umiyak. Hindi sa harap ng babaeng kumuha na ng lahat sa kanya. Bakit ka nakatulala riyan? Akala mo ba ay matatapos ang trabaho mo sa pagtitig sa sahig? Muling bumaling si Beatriz sa kanya. Ang boses nito ay puno ng pangungutya habang sinusuri ang kuko nitong bagong pintura. At huwag mong kalimutan, Ogie. Bukas na ang blind date mo sa mga Santos. Kung balak mong maging matigas ang ulo at ipahiya ako, siguraduhin mo munang handa kang makita ang lola mo na pinalalaya sa ospital. Isang tawag ko lang, ititigil nila ang lahat ng gamot niya. Naiintindihan mo ba? Tila huminto ang pagtibok ng puso ni Ogie. Ang ikalawang dagok ay mas masakit, mas malalim. Alam ni Beatriz kung saan siya pinakamahina. Ang kanyang lola, ang tanging natitirang pamilya na tunay na nagmamahal sa kanya, ay ginagawa na namang pain para sa isang kasunduang hindi naman niya gusto. Ang bawat patak ng suwero sa tabi niya ay tila naging tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabi niyang kalayaan. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng tubig, kundi dahil sa matinding puot na pilit niyang ikinukulong sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahang itinuon ni Ogie ang kanyang paningin kay Lola Esmeralda na mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay sa bagyong nagaganap sa loob ng silid. Ang kulubot na kamay ng matanda ay tila isang tuyong dahon na madaling mawasak sa isang maling ihip ng hangin. Napakapit ng mahigpit si Ogie sa basahan hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko ng daliri. Ang bawat hininga niya ay mabigat. Tila may nakadagang malaking bato sa kanyang dibdib na hindi niya maalis-alis. Opo, Madra. Doña Beatrice, susunod po ako. Ang tanging lumabas sa kanyang tuyong labi. Ang boses niya ay mahina. Tila isang bulong na hangin. Ngunit sa loob niya ay may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang tuluyan ng gumuho. Lumabas si Beatriz ng silid na may dalang tagumpay. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila mga martilyo na nagpapako sa kapalaran ni Ogie. Naiwan ang dalaga sa gitna ng silid, kasama ang katahimikan at ang amoy ng panlinis sa sahig.
Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan ang ulan ay nagsisimula ng pumatak, malakas at walang tigil. Ang dilim ng gabi ay tila sumasalamin sa kawalang pag-asa na bumabalot sa kanya. Hanggang kailan ko ba kailangang bayaran ng utang na loob sa taong unti-unti namang pumapatay sa aking kaluluwa? May natitira pa bang halaga ang aking mga pangarap kung ang bawat hakbang ko ay nakakadena sa paghihirap ng mga taong mahal ko? Tumayo si Ogie at lumapit sa natutulog na lola. Hinawakan niya ang kamay nito, malamig at marupok. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong hinaluan ng takot at determinasyon. Kung ang blind date na ito ang tanging paraan para mabuhay si Lola, gagawin niya. Ngunit hindi bilang si Ogie Ortega na sunod-sunuran, kundi bilang isang babaeng handang itago ang kanyang tunay na mukha sa likod ng isang maskara, kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili niyang puso. Sa kabilang dako ng lungsod, sa itaas ng isang skyscraper kung saan ang mga ilaw ay tila mga hiyas na nakakalat sa gabi, nakatayo si Bomber Santos. Malamig ang hangin sa loob ng kanyang opisina, ngunit mas malamig ang ekspresyon sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang isang folder na naglalaman ng impormasyon tungkol sa pamilyang Ortega. Para sa kanya, ang kasal ay hindi isang sumpa ng pag-ibig, kundi isang transaksyon na puno ng panlilinlang. Ayoko silang makita, Paulo. Alam mo kung paano sila tumingin sa akin, hindi bilang tao, kundi bilang isang pitakang naglalakad. Ang malamig na sabi ni Bomber. Hindi siya lumingon sa kanyang assistant na kanina pa nakatayo sa likuran niya. Baka sangkaba sa bawat paghinga. Pero Sir Bomber, ito po ang utos ng inyong ama. Hindi raw po pwedeng hindi kayo sumipot sa blind date na ito kasama ang tagapagmana ng mga Ortega. Ang nanginginig na sagot ni Paulo. Ang tunog ng mga papel na hawak nito ay nagbibigay ng kakaibang ritmo sa katahimikan ng silid. Dahan-dahang humarap si Bomber, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Kung yaman at titulo lang ang habol nila, ibibigay natin sa kanila ang hinahanap nila. Paulo, bukas, ikaw ang magiging Bomber Santos. Magbihis ka ng pinakamahal mong suit. Magpanggap kang hambog, walang modo, at hilingin mo ang lahat ng luho. Gusto kong makita kung gaano katagal matatagalan ng isang prim and proper na Ortega ang isang lalaking gaya ng gagampanan mo. Samantala, sa isang maliit at madilim na eskinita, hindi kalayuan sa mansyon ng mga Ortega, magkayakap sina Ogie at ang kanyang matalik na kaibigang si Maya. Ang amoy ng usok at kanal ay malayo sa pabango ng mga elitista. Ngunit dito lamang nakakaramdam ng laya si Ogie. Maya, kailangan ko ang tulong mo. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. Ang pagsusumamo ni Ogie habang hawak ang kamay ng kaibigan. Magpanggap kang ako sa blind date bukas. Magsuot ka ng mamahaling damit. Magsalita ka ng mataray. At ipakita mo sa kanila na ang isang Ortega ay hindi basta-basta pwedeng diktahan. Nag-aalinlangan si Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ogie, paano kung mabuko tayo? Isang mahirap lang ako. Hindi ko alam kung paano maging prinsesa. Hindi mo kailangang maging prinsesa, Maya. Kailangan mo lang maging masungit. Kailangan nating sirain ang date na ito para hindi na ako pilitin ni Beatrice. Paliwanag ni Ogie. Ang boses niya ay puno ng desperasyon. Inabot niya ang isang sobrang naglalaman ng pera. Ang huling ipon niya mula sa mga raket niya sa labas ng mansyon. Para ito sa gamot ng nanay mo sa probinsya. Kunin mo na ito. Sapat na ito para sa operasyon niya. Ang pagbanggit sa may sakit na ina ay tila isang susi na nagbukas sa puso ni Maya. Dahan-dahan niyang tinanggap ang sobre. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa bigat ng sakripisyong gagawin nila. Gagawin ko, Ogie, para sa ating dalawa. Nang gabing iyon, habang ang buwan ay nagtatago sa likod ng makakapal na ulap, dalawang magkaibang plano ang binuo sa magkaibang mundo. Sa isang panig, isang lalaking pagod na sa kasinungalingan ng yaman. Sa kabilang panig,
isang babaeng nais lamang maligtas ang kanyang pamilya. Pareho silang naniniwala na ang pagpapanggap ang tanging paraan para makamit ang kalayaan. Hindi nila alam na sa bawat kasinungalingang itinatanim nila, isang mas malaking bagyo ang nagbabadyang sumabog. Ang mga maskarang inihanda nila ay hindi lamang magtatago ng kanilang mukha, kundi magiging mitya ng isang engkwentrong babago sa kanilang mga tadhana. Ang gabi ay lumipas na puno ng pag-eensayo. Tinuruan ni Bomber si Paulo kung paano tumingin ng mataas sa kapwa, habang tinuruan naman ni Ogie si Maya kung paano maglakad na tila ba pag-aari niya ang buong mundo. Ngunit sa likod ng mga turo at paalala, may isang kaba na hindi maalis sa dibdib ni na Ogie at Bomber. Isang pakiramdam na tila may isang bagay na hindi tama. Isang pangitain na ang laro ng mga maskara ay mauuwi sa isang masakit na katotohanan. Kinabukasan, ang marangyang restaurant na napili para sa blind date ay puno ng mga bulaklak na ang bango ay tila nakakalasing. Ang mga waiter ay pabalik-balik. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay nagbibigay ng isang formal na musika sa paligid. Sa labas, isang itim na limousine ang huminto. At mula rito ay bumaba ang isang lalaking nakasuot ng napakamahal na suit. Si Paulo, sa ilalim ng pangalang Bomber Santos. Sa kabilang pintuan pumasok ang isang babaeng nakasuot ng pulang bestida, taas ang noo at puno ng kolorete ang mukha. Si Maya, ang huwad na Ogie Ortega. Sa di kalayuan, sa madilim na bahagi ng kusina, suot ang kanyang uniforme bilang isang pansamantalang waitress para makapag-espiya, nakatayo si Ogie. At sa labas ng restaurant, nakaupo sa loob ng isang luma at simpleng kotse, nakabantay si Bomber, ang tunay na tagapagmana ng mga Santos. Nagtagpo ang mga mata ng mga huwad na bida sa gitna ng silid. Ang hangin ay naging mabigat, puno ng tensyong hindi maipaliwanag. Ang laro ay nagsimula na at wala nang balikan. Habang naglalakad si Maya palapit sa mesa, hindi niya napansin ang isang waitress na mabilis na naglalakad bitbit ang isang tray ng mga baso. Sa isang maling hakbang, ang waitress at ang huwad na prinsesa ay muntik nang magkabanggaan. Ngunit bago pa man may bumagsak, isang kamay mula sa kung saan ang sumalo sa waitress. Napatingin si Ogie sa lalaking sumalo sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi katulad ng mga taong madalas niyang nakikita sa mansyon. May lalim ito, may lungkot, at may isang uri ng kabutihang matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa iba. Ang lalaking nakasuot ng jacket ng isang simpleng driver ay nakatitig din sa kanya. Tila nakakita ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang yaman sa loob ng restaurant na yon. "Hoy miss, ang bagal mo naman. Hindi mo ba alam kung magkano ang halaga ng bawat segundo ng oras ko?" Ang matinis na boses ni Maya na kasalukuyang nagpapanggap bilang ang mataray na si Ogie Ortega ay umalingaw sa loob ng marangyang VIP room dahilan upang mapatigil ang lahat ng mga waiters sa kanilang paglalakad. Si Ogie, na nakasuot ng uniforme ng waitress at nakayuko ang ulo, ay naramdaman ng isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Isang mapait na irony ang nararamdaman niya. Ang sarili niyang kaibigan ay kailangang magsalita ng masama sa kanya para lamang mapanatili ang kanilang lihim. Habang dahan-dahan niyang inilalapag ang baso ng tubig sa mesa, napansin niya ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay. Ang pagod mula sa magdamag na pag-aalaga kay Lola at ang bigat ng mga pasaring ni Beatrice ay tila nagsasama-sama upang pabagsakin ang kanyang katawan. Sa kabilang bahagi ng mesa, si Paulo, ang huwad na Bomber Santos, ay hindi rin nagpahuli sa pag-arte. "Hayaan mo na yan, Ogie. Ganyan talaga ang mga taong hindi nakapag-aral sa ibang bansa. Don't waste your energy on someone so low." Ang bawat salita ni Paulo ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Ogie, kahit alam niyang bahagi lamang ito ng kanilang plano. Dahil sa kaba at panghihina, biglang naramdaman ni Ogie ang pagkawala ng balanse ng kanyang tray.
Ang tunog ng basong tumama sa porselana ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Ngunit bago pa man tuluyang bumagsak ang lahat, isang malakas at matatag na bisig ang humawak sa kanyang siko, habang ang kabilang kamay naman ay sumalo sa tray na muntik ng mahulog. Dahan-dahan lang, miss. Hayaan mo silang maghintay. Ang mahalaga ay hindi ka masaktan. Napatingin si Ogie sa lalaking nasa tabi niya. Ito ang driver na nakita niya kanina sa labas. Malapit ang kanilang mga mukha, sapat para maramdaman ni Ogie ang init ng hininga nito at ang amoy ng sabon na hinaluan ng banayad na bango ng kape. Ang mga mata ng lalaki ay hindi puno ng pangungutya gaya ng mga taong nasa loob ng VIP room. Sa halip, mayroon itong dalisay na pag-aalala. Ayos ka lang ba? Tanong muli ng lalaki na walang iba kundi ang tunay na Bomber Santos. Pinapanood niya ang bawat reaksyon sa mukha ng waitress na ito. Mayroong kakaibang lungkot sa mga mata ni Ogie na tila sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman, ang pagod sa mundo ng mga maskara. Oo po, maraming salamat po. Ang mahinang sagot ni Ogie. Hindi niya magawang umiwas ng tingin. Sa gitna ng kaguluhan ng VIP room, tila naging tahimik ang paligid nila. Ang hawak ni Bomber sa kanyang siko ay naging banayad, tila isang proteksyon laban sa lahat ng mapanghusgang mata sa paligid. Ako si Bomber. Driver ako ng lalaking nasa loob. Pagpapakilala ni Bomber, halos madulas ang dila sa pagsasabi ng kanyang tunay na pangalan. At ikaw, Ogie. Ogie ang tawag nila sa akin. Sagot ng dalaga, ginagamit ang kanyang palayaw na hindi gaanong kilala ng mga elitista. Napansin ni Bomber ang maliit na sugat sa daliri ni Ogie, ang sugat na nakuha niya mula sa paglilinis ng mansyon kagabi. Nang hindi nag-iisip, inabot ni Bomber ang panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang binalot ito sa daliri ng dalaga. Huwag mong hayaang abusuhin kanila dahil lang sa trabaho mo. Hindi sapat na dahilan ng yaman para tapakan ang dangal ng iba. Ang mga salitang iyon ay tila isang gamot na nagpahupa sa hapdi ng puso ni Ogie. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman niyang may isang taong nakakakita sa kanya. Hindi bilang isang Ortega, hindi bilang isang waitress, kundi bilang isang tao. Ngunit ang kanilang sandali ay biglang naputol nang bumukas ang malaking pinto ng restaurant. Ang tunog ng mga marangyang takong na tumatama sa sahig ay naghatid ng isang pamilyar na kilabot sa gulugod ni Ogie. Mula sa malayo, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng itim na bestida at may suot na mamahaling salamin sa mata. Si Doña Beatriz. Nasaan ang anak ko? Gusto kong makita kung gaano kaganda ang takbo ng gabing ito. Ang malakas na boses ni Beatriz na umaling-aungaw sa buong sulyap ng restaurant. Nanigas si Ogie sa kanyang kinatatayuan. Kung makikita siya ni Beatriz na nakasuot ng uniforming ito at kasama ang isang estranghero, siguradong katapusan na niya at ni Lola Esmeralda. Napansin ni Bomber ang biglang pamumutla ni Ogie at ang paginig ng kanyang buong katawan. Hindi niya alam kung sino ang babaeng bagong dating, ngunit alam niyang ito ang dahilan ng matinding takot ng babaeng kaharap niya. Dito ka, magtago ka sa likod ko. Ang mabilis na bulong ni Bomber habang hinila si Ogie sa isang madilim na bahagi ng pasilyo, malayo sa paningin ng sinumang papasok. Habang magkadikit ang kanilang mga katawan sa maliit na espasyong yon, nararamdaman ni Ogie ang mabilis na pagtibok ng puso ni Bomber na sumasabay sa sarili niyang kaba. Ang amoy ng panganib ay tila mas lalong nagpalapit sa kanila. Habang sa kabilang bahagi ng restaurant, ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lamang lumakas. Ang bawat hakbang ni Doña Beatriz sa loob ng marangyang hall ay tila tunog ng isang bumibigay na tulay sa pandinig ni Ogie. Sa loob ng madilim na sulok ng pasilyo, nararamdaman niya ang matitigas na masel sa dibdib ng lalaking nagtatago sa kanya. Ang driver na nagpakilalang si Bomber. Napakapait ng pagkakataon. Sa gitna ng takot na baka mawasak ang kanyang buhay,
Ang tanging kanlungan niya ay ang bisig ng isang estrangherong tila naiintindihan ang bigat ng kanyang bawat hininga. Tahan na! Hindi kanya makikita rito. Ang mahinang bulong ni Bomber sa kanyang tainga. Ang mainit na hininga nito ay tila nagbibigay ng kakaibang kuryente na pansamantalang nagpapakalma sa nanginginig na kalamnan ni Ogie. Ngunit sa isipan ng dalaga, ang mukha ni Beatrice ay tila isang multong hindi siya tatantanan. Mula sa kanilang pinagtataguan, sapat na ang puwang para makita ni Ogie ang pagpasok ni Beatrice sa VIP room. Ang plastik ng ngiti sa labi ng kanyang madrasta ay sapat na upang masuka si Ogie. Ogie, darling, how is the date? I hope you're being a good girl to Mr. Santos. Ang malakas na boses ni Beatrice na tila musika ng isang manloloko. Si Maya, na pawis na sa ilalim ng kanyang makapal na makeup, ay pilit na nagpakitang gilas. Mommy, please, we're having a private conversation. Can't you see na busy kami ni Bomber? Ang pagtataray ni Maya ay tila isang mabisang sandata upang hindi na lumapit pa si Beatrice. Oh, pardon me. I just wanted to make sure everything is perfect. Ang sagot ni Beatrice habang pasimpleng tinitingnan si Paulo na suot ang mamahaling relo ni Bomber. Go on, children. I'll just check some things in the lounge. Nang makalayo na ang tunog ng mga takong ni Beatrice, dahan-dahang binitawan ni Bomber si Ogie. Ngunit bago pa man makagalaw ang dalaga, napansin ni Bomber ang isang luhang pumatak mula sa mga mata nito. Isang luhang hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagod ng kaluluwa. Sino siya? Bakit takot na takot ka sa kanya? Ang malumanay na tanong ni Bomber. Inangat niya ang kanyang kamay at dahan-dahang pinahid ang luha sa pisngi ni Ogie gamit ang kanyang hinlalaki. Ang haplos na yon ay tila isang gamot na pilit na naghihilom sa mga sugat na matagal nang ikinukubli ng dalaga. Siya ang aking amo. Ang taong humahawak sa leeg ng buhay ko. Ang nanginginig na sagot ni Ogie. Hindi niya kayang sabihin ang buong katotohanan. Kahit kailan, hindi ako magiging sapat sa paningin niya. Para sa kanya, isa lang akong kagamitan na pwedeng itapon kapag wala ng pakinabang. Naramdaman ni Bomber ang isang matinding kurot sa kanyang puso. Ang bawat salita ni Ogie ay tila sumasalamin sa sarili niyang buhay sa mansyon ng mga Santos, kung saan ang halaga niya ay nakadepende lamang sa laki ng kanyang kumpanya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang tumunog ang isang cellphone sa loob ng bag ni Beatrice na naiwan sa lounge na malapit sa kanila. Dahil sa kuryosidad at takot, dahan-dahang sumilip si Ogie. Nakita niya si Beatrice na mabilis na kinuha ang telepono at pumasok sa isang bakanting cubicle. Ang boses nito ay naging seryoso at puno ng lason. 10:00 na ng gabi. Ibigay mo na ang dagdag na dosis. Siguraduhin mong hindi na siya magigising para makapagsalita pa. Kailangan nating makuha ang pirma niya bago matapos ang linggong ito. Ang marahas na bulong ni Beatrice sa kabilang linya. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Ogie. Ang dosis? Ang pirma? Alam niyang si Lola Esmeralda ang tinutukoy ng kanyang madrasta. Ang bote ng gamot na laging tinitingnan ni Beatrice tuwing 10:00. Ito na ba ang dahan-dahang kumikitil sa buhay ng kanyang lola? Ang kaba sa dibdib ni Ogie ay napalitan ng isang nagbabagang galit. Sa loob ng maraming taon, naging sunod-sunuran siya, naging biktima ng gaslighting ni Beatrice na nagsasabing siya ay walang silbi. Pero ang saktan, ang tanging taong nagmamahal sa kanya. Ibang usapan na yon. Ogie, anong nangyayari? Bakit ganyan ang tingin mo? Ang nag-aalalang tanong ni Bomber habang hinahawakan ang kanyang balikat. Ngunit hindi na makasagot si Ogie. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala na ang oras ni Lola Esmeralda ay nauubos na. Habang nakatitig siya sa kawalan, naramdaman niya ang muling paghaplos ni Bomber sa kanyang kamay. Isang tahimik na pangako ng proteksyon na hindi niya alam kung paano tatanggapin. Bumalik si Beatrice sa lounge, ang muka ay tila walang anumang kasalanang ginawa.
Tumingin ito sa direksyon ng pasilyo kung nasaan sina Ogie at Bummer. Ang mga mata nito ay naningkit, tila may napansing kakaiba sa anino ng dalawang tao sa dilim. Sino ang nariyan? Ang matalim na tanong ni Beatrice habang dahan-dahang naglalakad palapit sa kanilang pinagtataguan. Napakapit si Ogie sa jacket ni Bummer. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa takot. Sa sandaling iyon, ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng orasan sa dingding na tila isang bombang nakatakdang sumabog. Ang tunog ng mga takong ni Beatrice ay tila bawat tibok ng isang orasan na nagbabanta ng kamatayan. Sino ang tao rito? Bakit ang dilim-dilim sa sulok na ito? Ang matalim na boses ng madrasta, habang ang kanyang anino ay dahan-dahang lumalapit sa pinagtataguan ni na Ogie at Bummer. Nararamdaman ni Ogie ang bawat butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo. Kung mahuhuli siya rito, hindi lamang ang trabaho niya ang mawawala, kundi ang huling pagkakataon na mailigtas si Lola Esmeralda mula sa lason ni Beatrice. Sa gitna ng kanyang matinding kaba, naramdaman niya ang kamay ni Bummer na humawak ng mahigpit sa kanyang baywang. Hila siya palapit sa isang maliit na pinto ng service exit na bahagyang nakabukas. Sa isang mabilis at tahimik na galaw, hinila siya ni Bummer palabas. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanila, hinaluan ng amoy ng usok at basang kalsada sa likod ng restaurant. Napasandal si Ogie sa pader. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ligtas na tayo. Wala na siya roon. Ang bulong ni Bummer habang tinitingnan ang pintong kakasara lang. Tumingin siya kay Ogie at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste sa eskinita, nakita niya ang matinding pangangatog ng mga labi ng dalaga. Hindi ito takot na mahuli. Ito ay takot ng isang taong may nalaman na hindi niya kayang pasanin ng mag-isa. Kailangan ko nang umuwi. Kailangan kong makita si Lola. Ang nanginginig na sabi ni Ogie. Pilit na naglalakad palayo, ngunit muntik nang matumba dahil sa panginginig ng kanyang mga tuhod. Mabilis siyang naalalayan ni Bummer. Sandali, Ogie. Sa kalagayan mong yan, hindi ka makakarating ng maayos. Halika muna rito. Huminga ka ng malalim. Dinala niya ang dalaga sa isang maliit na kariton ng fishball at isaw sa kanto, malayo sa karangyaan ng restaurant na iniwan nila. Ang usok mula sa inihaw na pagkain ay tila nagbibigay ng isang pamilyar at payapang pakiramdam. Manong, 2 baso nga po ng palamig at 6 na stick ng fishball. Ang utos ni Bummer sa tindero. Inabot niya ang isang baso kay Ogie. Uminom ka muna. Palamig yan. Baka sakaling lumamig din ang ulo mo. Tumingin si Ogie sa baso ng palamig na may mga piraso ng sago at gulaman. Ang simpleng bagay na ito ay tila isang malaking luho sa sandaling iyon. Dahan-dahan siyang uminom at ang tamis nito ay tila nagbigay ng kaunting buhay sa kanyang nanunuyong lalamunan. Salamat, Bummer, sa lahat. Ang mahina niyang sabi. Tinitigan niya ang lalaking nasa harap niya. Nakasuot ito ng kupas na jacket at simpleng t-shirt, pero ang bawat kilos nito ay puno ng dignidad. Bakit mo ito ginagawa? Driver ka lang naman ng lalaking nasa loob. Bakit nag-aabala ka sa isang waitress na gaya ko? Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bummer. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa iyo, Ogie. Pareho tayong nagtatrabaho para sa ibang tao. Pareho tayong na may mga pasanin na hindi natin maipakita sa mundo. At minsan, ang kailangan lang natin ay isang taong makikinig. Kumuha si Bummer ng isang stick ng fishball at iniabot ito kay Ogie. Kain ka muna. Mas masarap ang usapan kapag may laman ang tiyan. Sa ilalim ng madilaw na ilaw ng poste, habang ang mga sasakyan ay mabilis na dumaraan sa kalsada, nagkaroon sila ng isang panandaliang mundo na silang dalawa lamang ang nakakaalam. Isang mundo na walang Beatrice, walang Santos, at walang Ortega. Ang bawat kagat ni Ogie sa fishball na hinaluan ng maanghang at matamis na sausawan ay tila naglalayo sa kanya sa pait
ng katotohanang narinig niya sa loob ng restaurant. Niyakap ni Bomber ang kanyang mga braso habang nakasandal sa poste. Pinapanood si Ogie na tila ba ito ang pinakamahalagang tanawin sa buong Maynila. Alam mo, Ogie, ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano kalaki ang mansyon mo. Tungkol ito sa kung sino ang kasama mo sa ilalim ng ulan o habang kumakain ng ganito sa gilid ng kalsada. Muling naramdaman ni Ogie ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kaba. Ang banayad na tingin ni Bomber ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Sa isang saglit, nalimutan niya na siya ay isang tagapagmanang inaabuso. Pakiramdam niya ay isa lamang siyang ordinaryong babae na may pagkakataong mahalin at protektahan. Muntik nang mabuwal ang stick ni Ogie, kaya mabilis itong hinawakan ni Bomber, dahilan upang magdikit ang kanilang mga daliri. Ang init ng balat ni Bomber ay tila nag-iwan ng isang marka sa kamay ni Ogie. Nagkatitigan silang dalawa, isang pagtititig na puno ng mga salitang hindi pa kayang bigkasin. Ngunit sa dilim ng isang nakaparadang van ilang metro ang layo mula sa kanila, may isang lente ng kamera ang dahan-dahang lumabas mula sa bahagyang nakabukas na bintana. Ang tunog ng bawat pag-click ay hindi marinig sa gitna ng ingay ng kalsada, ngunit ang bawat larawang kinukuha ay naglalaman ng matinding panganib. Ang larawan ni Ogie na tumatawa habang kasama ang isang dugyot na driver ay sapat na upang tuluyan ni Beatrice sa harap ng lipunan at ni Lola Esmeralda. Ogie, may dapat kang malaman. Ang panimula ni Bomber, ang boses ay naging seryoso. Gusto na niyang aminin ang totoo, na hindi siya driver, kundi ang lalaking dapat ay pakakasalan nito. Pero bago pa man siya makapagsalita, biglang nag-vibrate ang cellphone sa bulsa ni Ogie. Ang pangalan sa screen ay sapat na para bumalik ang lahat ng takot sa kanyang mukha. Si Beatrice. Tumatawag siya. Ang nanginginig na, sabi ni Ogie. Tingnan mo itong mukha mo, Ogie. Isang kahihiyan ka sa pamilyang Ortega. Nakikipaglampungan ka sa isang maruming driver sa kalsada habang ang pamilya natin ay nagpapakapagod para sa kinabukasan mo. Ang boses ni Doña Beatrice ay tila isang matalim na lagari na pumuputol sa katahimikan ng mansyon ng gabing iyon. Inihagis niya ang mga litratong kinuha ng kanyang espiya sa harapan ni Ogie. Ang mga piraso ng papel ay nagkalat sa sahig, nagpapakita ng mga kuha ni na Ogie at Bomber sa tapat ng kariton ng fishball. Mga sandaling puno ng ngiti na ngayon ay ginagawang sandata laban sa kanya. Kadarating pa lamang ni Ogie mula sa restaurant. Ang kanyang mga kamay ay may dala pang maliit na supot ng pandesal na balak niyang ibigay kay Lola Esmeralda. Ngunit sa isang iglap, ang supot ay nahulog at ang mga tinapay ay gumulong sa maruming sahig, tila ang kanyang mga pangarap na natatabunan ng putik. Nararamdaman ni Ogie ang panlalamig ng kanyang mga paa at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi po totoo yan, Doña Beatrice. Nag-usap lang po kami. Ang nanginginig na sagot ni Ogie. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang maliit na huni ng ibon sa gitna ng isang malakas na bagyo. Nag-uusap? Sa ganitong paraan, huwag mo akong gawing tanga. Sigaw ni Beatrice habang mabilis na lumapit sa kama ni Lola Esmeralda. Tingnan mo, Esmeralda. Tingnan mo ang paborito mong apo. Habang ikaw ay mamamatay na rito, siya ay nagpapakasaya sa piling ng isang hampas lupa. Pilit na idinikit ni Beatrice ang mga litrato sa harap ng nanghihinang mga mata ni Lola Esmeralda. Ang matanda ay nagpakawala ng isang mahinang ungol. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang kumilos, tila gustong abutin ang apo. Ang bawat luhang pumatak mula sa mata ni Lola ay tila isang patalim na bumaon sa konsensya ni Ogie. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Cyrus, ang tinitirang lalaki ni Beatrice. May hawak itong baso ng alak at isang nanggising tila sa demonyo.
Hayaan mo na, Beatrice. Baka naman mahilig lang talaga si Ogie sa amoy ng grasa. Pero alam mo, Ogie, kung gusto mo ng medyo rough, bakit hindi ka na lang sa akin lumapit? Mas masarap ako kaysa sa driver na yan. Dahan-dahang lumapit si Cyrus kay Ogie at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng dalaga. Naramdaman ni Ogie ang hapdi ng pagkakahawak nito at ang amoy ng alak sa hininga ni Cyrus ay tila nagpapasuka sa kanya. Pilit niyang iwinaksi ang kamay nito pero mas lalong hinigpitan ni Cyrus ang kapit. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Ang hiyaw ni Ogie, ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri. Aba, lumalaban ka na ngayon? Akala mo ba ay ililigtas ka ng driver mo? Ang tawa ni Cyrus ay umalingaw-ngaw sa silid. Ngunit sa kalagitnaan ng tensyon, isang malakas na katok sa pinto ng mansyon ang bumasag sa eksena. Ang tunog ng pagpalo sa kahoy ay matitigas at puno ng awtoridad. Isang tauhan ang pumasok at sinabing may isang delivery rider sa labas na iginigiit na may kailangang ibigay ng personal kay Ogie. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng helmet at makapal na jacket, si Bomber. Hindi siya makatiis na hindi tingnan ng kalagayan ni Ogie matapos ang tawag ni Beatrice. Sa likod ng visor ng kanyang helmet, nagngangalit ang kanyang mga mata nang makita si Cyrus na nakahawak sa braso ni Ogie. Bitawan mo siya. Ang boses ni Bomber ay mababa, ngunit puno ng panganib. Tila isang kulog bago ang malakas na ulan. At sino ka naman? Isang basurero na nagpapanggap na hero? Ang pangungutya ni Beatrice habang tinitingnan si Bomber mula ulo hanggang paa. Hindi kumibo si Bomber. Sa halip ay mabilis siyang lumapit at inalis ang kamay ni Cyrus mula sa balikat ni Ogie sa isang paraan na nagpaatras sa lalaki. Tumingin si Bomber kay Ogie, isang tingin na nagsasabing, "Nandito na ako," na tila nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim na mundo ng dalaga. Biglang gumalaw si Lola Esmeralda sa kanyang higaan. Sa isang hindi inaasahang lakas, nahawakan niya ang laylayan ng damit ni Beatrice at pilit na umiling, ang kanyang mga labi ay bumubulong ng huwag si Ogie. Ang sakripisyo ng matanda para protektahan ang apo ay nagdulot ng isang matinding katahimikan sa silid. Ngunit ang katahimikang yon ay mabilis na binasag ni Beatrice. Dahil sa labis na galit sa pagkapahiya, sa harap ng isang rider, mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay. Isang matunog na sampal ang dumapo sa pisngi ni Ogie. Ang lakas ng impact ay sapat na para mapaling ang ulo ng dalaga. At ang tunog nito ay tila pagpukpok ng tuyong kahoy na bumasag sa huling hibla ng pagtitimpi ni Bomber. Ang pisngi ni Ogie ay mabilis na namula at ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig habang ang isang butil ng luha ay dahan-dahang pumatak sa kanyang sapatos. Lumayas kayong dalawa at huwag mong iisiping makakakuha ka kahit isang kusing mula sa testamento ng tatay mo. Ang hiyaw ni Beatrice habang itinuturo ang pinto. Ang pagbanggit sa testamento ay nag-iwan ng isang malaking katanungan sa hangin. Ano ang nakasulat sa papel na yon? Na takot na malaman ni Ogie. Nakaluhod si Ogie sa sahig, hawak ang kanyang namamagang pisngi, habang si Bomber ay nakatayo sa pagitan niya at ng mga halimaw na nasa harap nila. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila sumasabay sa pagpatak ng luha ni Ogie, isang malamig na simula ng isang mas malaking digmaan. Sa labas ng gate ng mansyon, kung saan ang dilim ay tila isang malapad na kumot na bumabalot sa mundo, tanging ang mahinang pag-ungol ng hangin ang naririnig. Nakaupo si Ogie sa gilid ng isang lumang bangko sa maliit na parke malapit sa kanilang kalsada. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa hapdi ng sampal na iniwan ni Beatrice. "Huwag mong galawin, baka mas lalong mamaga." Ang malumanay na boses ni Bomber na bumasag sa katahimikan. Lumapit siya sa dalaga, dala ang isang panyo na binalot sa yelo na nabili niya sa kalapit na tindahan. Dahan-dahan niyang idinampi ang malamig na panyo
Sa pisngi ni Ogie, ang bawat haplos ng malamig na yelo ay tila isang kuryenteng gumuguhit sa balat ng dalaga, isang pagtatangka na pawin ang apoy ng kahihiyang nararamdaman niya. Napapikit si Ogie, ang kanyang mga pilik mata ay basang-basa pa rin ng mga luhang ayaw tumigil sa pag-agos. Salamat, pero hindi mo na kailangang gawin ito. Masasanay rin ako. Ang mahinang bulong ni Ogie. Ang boses niya ay tila isang tuyong dahon na madaling mabasag sa gitna ng hangin. Bakit mo kailangang masanay sa ganito? Ogie? Walang tao ang dapat masanay sa pananakit ng iba. Ang sagot ni Bomber. Ang kanyang boses ay puno ng pigil na galit para sa mga taong nasa loob ng mansyong yon. Tiningnan niya ang mukha ng dalaga, ang namumulang pisngi, ang mga matang puno ng sugat ng kaluluwa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Bomber ang isang matinding kagustuhang ilayo si Ogie sa impyernong kanyang kinagisnan. Hindi mo naiintindihan, Bomber. Para kay Beatrice, wala akong halaga. Ang tanging dahilan kung bakit niya ako hinahayaang manatili sa mansyong yon ay dahil kailangan niya ang pirma ko. At dahil kay Lola, kung wala si Lola Esmeralda, matagal na akong nawala. Ang pag-amin ni Ogie, hindi niya binanggit na siya ang tunay na tagapagmana, ngunit ang pait ng kanyang buhay bilang isang alipin sa sariling bahay ay sapat na para madurog ang puso ni Bomber. Naramdaman ni Bomber ang bigat ng isang lihim sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sabihin, Ogie, ako si Bomber Santos. Ako ang taong ipinagkakasundo sa iyo. Maari kitang iligtas. Ngunit nakita niya ang takot sa mga mata ni Ogie. Isang takot na baka ang lahat ng tao ay may balak lamang siyang gamitin. Kung aaminin niya ang totoo ngayon, baka isipin ni Ogie na ang pagkakaibigan nila ay isa lamang bahagi ng laro ng mga mayayaman at hindi niya kayang mawala ang tiwalang unti-unti nang nabubuo sa pagitan nila. May mga sugat na hindi nakikita ng mata, Ogie, pero pangako, hindi ka na mag-iisa sa pagharap sa kanila. Ang tanging nasabi ni Bomber habang dahan-dahang hinawakan ang kamay ng dalaga. Ang init ng kanyang palad ay tila isang gamot na dahan-dahang pumatay sa lamig na nararamdaman ni Ogie. Nakahinga ng malalim si Ogie. Ang presensya ng driver na ito ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng lakas na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Naalala niya ang bote ng gamot na nakita niya sa silid ni Beatrice, ang boteng may kakaibang amoy na ibinibigay sa kanyang lola tuwing 10:00 ng gabi. Kailangan kong bumalik, Bomber. May kailangan akong mahanap. Isang ebidensya na magpapatunay na may ginagawang masama si Beatrice kay Lola. Ang determinadong sabi ni Ogie habang tumatayo. Kahit masakit ang kanyang katawan, ang kaisipang maililigtas niya si Lola Esmeralda ang nagbibigay sa kanya ng dahilan para lumaban. Mag-iingat ka. Nandito lang ako sa labas. Hihintayin kita. Ang sagot ni Bomber. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Ogie hanggang sa muli itong pumasok sa loob ng malaking gate ng mansyon. Pumasok si Ogie sa loob ng mansyon na tila isang anino, iniiwasan ang bawat tunog ng kanyang sariling mga hakbang sa sahig. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Alam niyang kung mahuhuli siya ni Beatrice sa pagkakataong ito, wala nang balikan. Dumiretso siya sa silid ni Beatrice habang ang madrasta ay abala sa pakikipagtawanan kay Cyrus sa lounge. Sa loob ng madilim na silid, nanginginig ang mga kamay ni Ogie habang hinahalungkat ang drawer ng vanity table ni Beatrice. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Beatrice ay tila sumasakal sa kanya. At doon, sa ilalim ng mga tumpok ng alahas, nakapanya ang isang maliit at madilim na bote. Wala itong label, ngunit ang kulay ng likido sa loob ay tila isang laso na naghihintay ng biktima. Narinig ni Ogie ang tunog ng pagpihit ng doorknob. Ang puso niya ay tila tumigil sa pagtibok. Sino ang narito? Ang matalim na boses ni Beatrice mula sa pintuan. Mabilis na isinilid ni Ogie ang bote sa loob ng kanyang bulsa
at nagtago sa likod ng makapal na kurtina. Ang bawat hininga niya ay tila isang kasalanan, habang ang anino ni Beatrice ay dahan-dahang gumagalaw sa loob ng silid. Ang tunog ng orasan sa dingding ay tila isang bombang nagbibilang ng nalalabing sandali bago siya matuklasan. Bakit sa gitna ng panganib na ito, ang mukha pa rin ni Bomber ang nakikita ko? Bakit ang init ng kanyang panyo sa aking pisngi ang tanging nagbibigay sa akin ng lakas para hindi sumuko? Ang bawat hininga ni Ogie sa likod ng makapal na kurtina ay tila isang nakatagong saksak sa kanyang sariling dibdib. Nararamdaman niya ang malamig na bote ng gamot sa loob ng kanyang bulsa, ang ebidensyang maaari niyang gamitin laban sa madrasa. Sa kabilang bahagi ng silid, naririnig niya ang marahas na pagbukas ni Beatrice ng kanyang mga alahas. Ang kalansing ng mga ginto at diamante ay tila tunog ng kasakiman na walang kabusugan. Nasaan na yon? Alam kong inilagay ko lang dito ang kwintas ni Esmeralda. Ang nanginginig na boses ni Beatrice, puno ng iritasyon. Hindi alam ni Ogie na ang madrasta ay nagsisimula na ring magkaroon ng sariling takot. Ang takot na mawala ang kontrol sa yaman ng mga Ortega. Matapos ang ilang minutong tila habambuhay sa pandinig ni Ogie, sa wakas ay lumabas din si Beatrice at malakas na isinara ang pinto. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy ay naghatid ng isang matinding panginginig sa buong katawan ng dalaga. Mabilis siyang lumabas mula sa pinagtataguan. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha habang tinatahak ang madilim na pasilyo patungo sa kanyang munting silid sa likod ng mansyon. Samantala, sa marangyang mansyon ng mga Santos, isang matinding tensyon ang namamayani. Si Don Manuel at Doña Soledad, ang mga magulang ni Bomber, ay nakaupo sa harap ng isang mahabang mesa. Ang seryosong mukha ni Don Manuel ay tila isang pader na hindi matitibag. Bomber, hindi ko maintindihan. Ang balita sa akin ay napakabastos at walang modo ng anak ni Ortega sa inyong date. Iyon ba talaga ang babaeng ipapakilala natin sa ating mga sosyo? Ang matigas na tanong ni Don Manuel. Si Bomber, nakasalukuyang nakasuot ng kanyang mamahalin ngunit formal na suit, ay nanatiling tahimik. Hindi niya pwedeng sabihin na ang nakita ng mga espiya ng kanyang ama ay ang nagpapanggap na si Maya. Dad, don't judge her too quickly. Baka may dahilan lang siya kung bakit siya ganoon kumilos. Ang maikli niyang sagot, habang ang kanyang isip ay lumilipad patungo sa waitress na nagngangalang Ogie, ang tunay na babaeng nagpatibok ng kanyang puso. Hindi maaari. Beatrice Ortega called me. Nagpaplano na siya ng isang engrandeng engagement party sa susunod na linggo. Doon natin malalaman kung karapat-dapat ba ang pamilyang yon sa atin. Ang huling salita ni Don Manuel bago ito tumayo at umalis. Sa kabilang panig ng gabi, nagkita muli sina Ogie at Bomber sa kanilang secret spot sa parke. Ang lamig ng hangin ay tila hindi iniinda ni Ogie habang ipinapakita niya ang madilim na bote kay Bomber. Ang bawat salita niya ay puno ng kaba at pag-asa. Ito ang gamot na ibinibigay nila kay Lola, Bomber. Pakiramdam ko, ito ang dahilan kung bakit hindi siya gumagaling. Kailangan nating malaman kung ano ang laman nito. Ang sabi ni Ogie, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Bomber. Nararamdaman ni Bomber ang panginginig ni Ogie. Sa halip na sumagot, dahan-dahan niyang hinawakan ang dalawang kamay ng dalaga at dinala ito sa kanyang mga labi. Isang banayad na halik sa kanyang mga buko-buko ng daliri ang naghatid ng init na tila tumagos sa kaluluwa ni Ogie. Pangako, Ogie, gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko. Kaming mga driver, madami kaming kakilala sa mga ospital. Malalaman natin ang totoo. Ang golden moment na iyon, ang simpleng paghawak ni Bomber sa kamay ni Ogie sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, ay nagbigay sa dalaga ng isang dahilan para huwag sumuko. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, ang init ng palad ni Bomber ang tanging katotohanang pinanghahawakan niya. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis
na naglaho nang bumalik si Ogie sa mansyon. Pagpasok niya sa silid ni Lola Esmeralda, nakita niya ang matanda na hirap huminga. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla at ang kanyang mga labi ay nangingitim. Mabilis na tiningnan ni Ogie ang lalagyan ng mga gamot sa tabi ng kama. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Wala roon ang tunay na gamot ni Lola. Ang lahat ng bote, pati na ang mga bitamina na nagbibigay ng lakas sa matanda, ay nawala. Sa halip, isang maliit na piraso ng papel ang nakalagay sa ilalim ng baso. Isang titik lamang ang nakasulat doon. V. Lola! Lola! Gumising ka! Ang iyak ni Ogie habang pilit na hinahanap ang inhaler ni Lola Esmeralda sa loob ng mga drawer. Ngunit tila nilimas ang lahat ng gamit na maaaring makasagip sa buhay ng matanda. Ang tunog ng mabilis at mababaw na paghinga ni Lola ay tila isang kampanang nagbabadya ng kamatayan sa gitna ng katahimikan ng gabi. Sino si V? At nasaan ang gamot na tanging pag-asa ni Lola para mabuhay hanggang bukas? Ilabas mo ang kwintas, Ogie. Huwag kang magkunwaring inosente dahil kitang-kita sa mga mata mo ang pagnanakaw. Ang boses ni Doña Beatriz ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng silid ni Lola Esmeralda. Habang si Ogie ay lito at natataranta sa paghahanap ng inhaler para sa naghihingalong matanda, marahas siyang hinila ni Beatriz palayo sa kama. Kasunod ng madrasta ang dalawang security guard ng mansyon na may bitbit na mga flashlight. Ang liwanag nito ay tila mga mapanghusgang mata na tumutusok sa pagkatao ng dalaga. Anong sinasabi niyo? Hindi ko alam ang tungkol sa kwintas. Si Lola, kailangan niya ng gamot. Hindi siya makahinga. Ang pagsusumamo ni Ogie, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang kamay ng kanyang lola. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, mabilis na isinawsaw ni Beatriz ang kanyang kamay sa bulsa ng apron ni Ogie at hinugot mula roon ang isang gintong kwintas na may pendant na brilyante, ang huling pamana ng ama ni Ogie. Isang matunog na singhap ang kumawala sa mga katulong na nakasilip sa pinto. Ang bawat sulyap nila ay puno ng pagkabigla at pangungutya sa kanilang paningin. Ang dating mabait na si Ogie ay naging isang hamak na magnanakaw. Ang sakit ng maling paratang ay tila isang malaking pako na ibinabaon sa puso ni Ogie. Alam niyang itinanim iyon ni Beatriz, ngunit sa harap ng lahat, siya ang lumabas na may sala. Magnanakaw na! Mamamatay tao pa! Itinago mo ang mga gamot ng lola mo para tuluyan na siyang mawala at makuha mo ang lahat. Ang boses ni Beatriz ay puno ng huwad na pighati, isang mahusay na pag-arte na nagpaling sa lahat laban kay Ogie. Wala kang utang na loob. Pinalaki kita, pinakain, at ito ang igaganti mo? Hindi totoo yan. Kayo ang kumuha ng gamot niya. Narinig ko kayo. Ang sigaw ni Ogie, ang kanyang boses ay napaos na sa tindi ng emosyon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita tungkol sa boteng nakuha niya, isang malakas na tulak ang naramdaman niya mula sa mga guard. Ilabas ang babaeng yan. Ngayon din. Huwag niyo siyang hahayaang magdala kahit isang piraso ng damit mula sa pamamahay na ito. Ang marahas na utos ni Beatriz ay tila isang hatol ng kamatayan. Kinaladkad si Ogie palabas ng mansyon. Ang kanyang mga paa ay dumidiretso sa malamig na marmol ng sahig hanggang sa marating nila ang malaking gate. Sa gitna ng kaguluhan, humingi ng isang sandali si Ogie. Lumapit siya sa pintuan ng silid ni Lola Esmeralda sa huling pagkakataon. Dahan-dahan niyang idinikit ang kanyang mga labi sa noo ng matanda. Isang halik na puno ng pangako at pamamaalam. Ang init ng balat ni Lola ay tila nag-iwan ng isang marka ng responsibilidad sa kanyang kaluluwa. Pangako, Lola. Babalik ako. Hindi ko hahayaang saktan kanila. Ang pabulong niyang sumpa bago siya tuluyang itinulak palabas sa kalsada. Ang tunog ng pagsasara ng malaking bakal na gate ay tila pagputol sa huling hibla ng kanyang buhay. Nakatayo si Ogie sa gitna ng kalsada, walang sapin sa paa, walang dalang kahit ano,
kundi ang basang uniporme ng katulong at ang bote ng lason sa kanyang bulsa na hindi nila nahanap. Kasabay nito, ang langit ay tila nakiramay sa kanyang pighati. Ang ulan ay nagsimulang bumagsak ng malakas. Ang bawat patak nito ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang balat. Naglakad si Ogie sa gitna ng dilim. Ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang mga luha hanggang sa hindi na niya malaman kung ano ang mas masakit, ang lamig ng panahon o ang hapdi ng pagkakanulo. Ang bawat hakbang niya ay puno ng hirap. Ang kanyang mga paa ay nasusugatan sa mga matutulis na bato sa kalsada, ngunit hindi niya ito iniinda. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Lola Esmeralda na hirap huminga. Saan ako pupunta? Sino ang maniniwala sa isang magnanakaw na gaya ko? Sa gitna ng kanyang paglalakad sa madilim at bakanteng kalsada, naramdaman niya ang isang liwanag na nagmumula sa kanyang likuran. Ang tunog ng gulong ng sasakyan na dumadaan sa baha ay dahan-dahang lumalapit. Isang itim na kotse, makintab, at tila pag-aari ng isang makapangyarihang tao ang dahan-dahang huminto sa tapat niya. Ang pagtilamsik ng tubig mula sa gulong nito ay nagparumi sa kanyang suot, ngunit hindi na kumibo si Ogie. Wala na siyang lakas para matakot. Ang bintana ng sasakyan ay dahan-dahang bumaba. Ang amoy ng mamahaling leather at aircon ay humalo sa amoy ng basang lupa. Mula sa loob, isang pamilyar na pares ng mga mata ang tumingin sa kanya. Mga matang kanina lang ay nagbigay sa kanya ng init sa parke. Hindi makapaniwala si Ogie. Ang driver na si Bomber, bakit siya narito sa loob ng isang marangyang sasakyan na ganito? At bakit tila ang liwanag mula sa loob ng kotse ay nagpapakita ng isang katotohanang mas malaki kaysa sa lahat ng kanyang inaasahan? Ogie, pasok! Bilis, baka mamatay ka sa lamig. Ang boses ni Bomber ay hindi na boses ng isang simpleng driver. May awtoridad ito, may lalim, at may isang uri ng sakit na tila siya ang nasasaktan sa bawat patak ng ulan na tumatama sa dalaga. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan, tila isang paanyaya patungo sa isang mundong hindi niya alam kung dapat ba niyang pasukin. Sino ba talaga ang lalaking ito na laging sumusulpot sa oras ng kanyang pinakamatinding dusa? At nasaan ang tunay na testamento na maaaring magpabago sa lahat? Ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at ang banayad na bugso ng aircon sa loob ng sasakyan ay tila isang banyagang mundo para kay Ogie. Habang dahan-dahang sumasara ang pinto ng kotse, ang ingay ng malakas na ulan sa labas ay biglang napalitan ng isang binging katahimikan. Nakaupo siya sa malambot na upuan. Basang-basa ang kanyang uniporme at ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang buhok ay tila isang mantsa sa napakalinis na loob ng sasakyan. Bakit? Bakit ganito ang sasakyan mo? Bomber, driver ka lang, di ba? Ang boses ni Ogie ay tila isang maliit na kislap ng apoy na muntik nang mamatay sa lamig. Ang kanyang mga labi ay nanginginig pa rin at ang kanyang paningin ay nakatuon sa makintab na dashboard na puno ng mga hitek na gamit. Hindi agad sumagot si Bomber. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa madilim na kalsada, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng galit para sa mga taong nagtapon kay Ogie sa ulan. Hiram ko lang ito sa boss ko, Ogie. Huwag mo nang isipin yan. Ang mahalaga, ligtas ka na. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng awtoridad. Isang himig na hindi akma sa isang hamak na driver. Ngunit sa tindi ng pagod ni Ogie, hindi na niya nagawang magtanong pa. Dinala ni Bomber si Ogie sa isang maliit, ngunit napakagandang apartment sa isang tahimik na bahagi ng lungsod. Hindi ito ang mansyon ng mga Santos, kundi isang lihim na kanlungan na ginagamit niya kapag gusto niyang tumakas sa ingay ng kanyang mundo. Ang tunog ng susi na pinihit sa seradura ay naghatid ng isang uri ng kaginhawaan sa dibdib ni Ogie. Pagpasok nila, sinalubong sila ng amoy ng lavender
at ang init ng isang tahanang matagal nang hindi nararamdaman ng dalaga. "Dito ka muna. Magpatuyo ka. Baka magkasakit ka." Ang malumanay na utos ni Bomber habang kumukuha ng isang malaki at puting tuwalya. Naupo si Ogie sa gilid ng kama. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa sobrang kapaguran. Naramdaman niya ang dahan-dahang paglapit ni Bomber. Hindi siya nito hinayaang gumalaw. Sa halip, ang lalaki mismo ang naglagay ng tuwalya sa kanyang ulo. Ang bawat haplos ni Bomber habang pinapatuyo ang kanyang buhok ay banayad at puno ng pag-iingat. Tila ba siya ay isang mamahaling porselana na takot nitong mabasag. Hinding-hindi ko hahayaang saktan ka pa nila, Ogie. Simula sa gabing ito, wala nang hahawak sa'yo ng laban sa loob mo. Ang pabulong na sumpa ni Bomber. Tumingin si Ogie sa itaas at sa ilalim ng madilaw na ilaw ng kwarto, nakita niya ang matinding pag-aalala sa mga mata ng lalaki. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ng paratang ni Beatrice ay tila dahan-dahang nahugasan ng init ng presensya ni Bomber. Kumuha si Bomber ng isang tasa ng mainit na sopas at dinala ito kay Ogie. "Kain ka muna. Kailangan mong magpalakas para kay Lola Esmeralda. Hindi ka makakalaban kung mahina ang katawan mo." Ang bawat higop ni Ogie sa mainit na sopas ay tila nagbabalik ng buhay sa kanyang naninigas na mga kalamnan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Ogie ang matinding bigat ng antok. Ang lahat ng emosyong pinagdaanan niya sa nakalipas na mga oras ay tila isang malaking alon na tuluyan nang tumangay sa kanyang huling lakas. Dahan-dahang bumagsak ang kanyang ulo at bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay, naramdaman niya ang isang matatag na balikat na sumalo sa kanya. Ang golden moment na yon, ang pagtulog ni Ogie sa balikat ni Bomber habang ang lalaki ay nananatiling gising upang bantayan siya, ay isang sandali ng wagas na katapatan sa gitna ng mundo ng mga maskara. Hinaplos ni Bomber ang buhok ng dalaga. Ang kanyang puso ay puno ng isang uri ng pag-ibig na handang sumugal sa lahat. Kinabukasan, ang sinag ng araw na tumatagos sa bintana ang gumising kay Ogie. Ang amoy ng bagong luto na kape ay humalo sa sariwang hangin ng umaga. Napatingin si Ogie sa paligid at napansin niyang wala na si Bomber sa kanyang tabi. Ngunit sa ibabaw ng maliit na mesa sa gilid ng kama, may isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang makapal at eleganteng card na may gintong ukit. Dahan-dahan itong binuksan ni Ogie. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa ang mga salitang nakasulat doon. Engagement Party, Bomber Santos and Ogie Ortega. Sa tabi ng card ay may isang tumpok ng pera at isang maikling sulat. "Ogie, kailangan kong umalis saglit para tapusin ang lahat. Magtiwala ka sa akin." Bomber, bakit may ganitong card sa apartment ng isang driver? At bakit tila ang pangalang Ogie Ortega ay nakadikit sa pangalan ng pamilyang Santos na ayaw niyang makaharap? Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumalik, mas matindi at mas puno ng pagdududa. Sino ba talaga ang lalaking nagligtas sa kanya? Isang bayani o isa pang manlalaro sa mundong puno ng panlilinlang? Akala ko ikaw ang langit na sasalo sa akin sa oras ng aking pagkahulog, pero isa ka lang pala palang bitag na dahan-dahang sumasakal sa aking huling pag-asa. Ang bawat salitang iyon ay tila mga bubog na ngumunguya sa puso ni Ogie habang hawak niya ang marangyang engagement card. Ang gintong tinta ng pangalang Bomber Santos at Ogie Ortega ay tila nagtatawa sa kanyang harapan, nanunuya sa kanyang pagiging tanga. Sa loob ng apartment na puno ng init at amoy ng lavender, biglang nakaramdam si Ogie ng isang matinding ginaw, ang lamig ng pagkakanulo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang pinagdudugtong ang mga pangyayari. Ang driver na laging nariyan para sa kanya, ang lalaking nagpakain sa kanya ng fishball sa ilalim ng ulan, ang lalaking humalik sa kanyang mga kamay nang may wagas na pag-aalala. Siya rin ba ang Bomber Santos na nakatakdang ikasal sa kanya para sa isang business merger?
Ang bawat kilig na naramdaman niya ay tila naging lason na unti-unting pumapatay sa kanyang tiwala. Pinaglalaruan lang ba siya? Sinusubukan ba nito kung gaano kadaling paikutin ng isang Ortega? Hindi na nag-isip pa si Ogie. Sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan, kinuha niya ang tumpok ng pera na iniwan ni Bomber. Hindi dahil sa sakim siya, kundi dahil kailangan niya ito para makalayo at para sa kaligtasan ni Lola Esmeralda. Dahan-dahan niyang hinubad ang malambot na robe na ipinahiram sa kanya at muling isinuot ang kanyang basang uniforme, ang unipormeng saksi sa lahat ng kanyang paghihirap. Lumabas si Ogie sa apartment na tila isang aninong tumatakas sa liwanag. Sumakay siya sa isang jeep, ang tunog ng makina nito ay tila sumasabay sa mabilis at masakit na pintig ng kanyang puso. Sinundan niya ang address na nakasulat sa card, ang Santos Corporate Center, kung saan gaganapin ang huling paghahanda para sa engrandeng gabi. Pagdating niya roon, nagtago si Ogie sa likod ng malalaking poste ng gusali. Ang marangyang lobby ay puno ng mga taong nakasuot ng tuxedo at gown. At doon, sa gitna ng kislap ng mga kamera at diamante, nakita niya ang isang pamilyar na bulto. Isang itim na limousine ang huminto. At mula rito ay bumaba ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling midnight blue suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay pa itaas. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng awtoridad at kapangyarihan. Si Bomber. Ang kanyang Bomber. Pero hindi ito ang driver na nagbalot ng panyo sa kanyang sugat. Ito ang makapangyarihang Bomber Santos na kinatatakutan ng marami. Ang sakit na makita siyang ganito, napakalayo, napakayaman, at tila hindi kilala ang isang hamak na waitress na gaya niya, ay mas matindi pa sa sampal ni Beatrice. Sa kabilang dako ng hall, nakita ni Ogie si Maya. Ang kanyang kaibigan ay nakasuot ng isang napakagandang puting gown, ngunit ang mukha nito ay puno ng takot habang nakatayo sa tabi ni Paulo. Mabilis na kumilos si Ogie. Habang abala ang mga tao sa paligid, hinila niya si Maya sa loob ng isang bakanteng dressing room. Ogie, salamat sa Diyos, buhay ka. Ang iyak ni Maya habang niyayakap ang kaibigan. Patawarin mo ako, Ogie. Pinilit ako ni Doña Beatriz. Sinabi niya na kung hindi ako susunod, papatayin niya ang nanay ko. Maya, makinig ka sa akin. Nasaan si Lola? Nasaan si Lola Esmeralda? Ang boses ni Ogie ay puno ng desperasyon. Habang hinahawakan ang mga balikat ni Maya, dinala nila siya sa isang pribadong pasilidad, Ogie. Hindi ko alam kung nasaan, pero narinig ko si Beatrice nakausap si Cyrus. May kinalaman ito sa testamento. Kailangan nilang makuha ang thumb mark ni Lola habang wala itong malay. Ang bawat salita ni Maya ay tila mga saksak sa dibdib ni Ogie. Narinig nila ang tunog ng pagpihit ng doorknob sa labas. Mabilis na nagtago si Ogie sa likod ng isang malaking rack ng mga gown. Pumasok si Bomber, ang tunay na Bomber Santos. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tila may malalim na iniisip habang tinitingnan si Maya na akala niya ay si Ogie Ortega. Handa ka na ba? Tapusin na natin ang laro na ito. Ang malamig na sabi ni Bomber kay Maya. Ang boses na yon, ang boses na minsan ay bumulong ng pag-asa sa tainga ni Ogie, ngayon ay tila kasing tigas ng bato. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Ogie ang refleksyon ni Bomber sa salamin. Ang mga mata nito ay tumingin sa direksyon ng rack kung nasaan siya. Tumigil ang paghinga ni Ogie. Ang kislap ng diamante sa cufflinks ni Bomber ay tila isang babala. Sa isang sandali, naramdaman ni Ogie na tila nagtagpo ang kanilang mga paningin sa pamamagitan ng salamin. Sino ang narito? Ang matalim na tanong ni Bomber habang dahan-dahang naglalakad palapit sa mga gown. Napapikit si Ogie. Ang kanyang puso ay tila sasabog na sa kaba. Kung malalaman ni Bomber na narito siya, katapusan na ba ng lahat? O ito na ang pagkakataon para malaman niya kung ang pag-ibig ba ng isang Santos ay mas matimbang kaysa sa kanilang mga maskara? Sino ang narito?
Lumabas ka sa pinagtataguan mo bago ko tawagin ang mga security. Ang boses ni Bomber ay tila isang malamig na talim na humihiwa sa katahimikan ng dressing room. Ang bawat hakbang niya palapit sa rack ng mga gown ay may kaakibat na tunog ng marangyang sapatos sa sahig. Isang tunog na nagpapaalala kay Ogie kung gaano kalayo ang mundong kinatatayuan nila ngayon. Nang mabilis na hinawi ni Bomber ang mga tela, tumambad sa kanya ang isang babaeng tila isang sugatang ibon sa gitna ng mga ginto at pilak na burda. Si Ogie, ang kanyang Ogie, ngunit hindi ito ang waitress na masayang kumakain ng fishball. Ito ang Ogie na basag ang boses, namumula ang mga mata sa pag-iyak, at nakasuot ng unipormeng puno ng mantsa ng kahapon. Ang pagkakaiba ng kanilang anyo, si Bomber sa kanyang mamahaling suit at si Ogie sa kanyang dumi, ay tila isang malaking pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Ogie? Anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Bomber ay biglang lumambot. Nawala ang awtoridad at napalitan ng isang matinding gulat na hinaluan ng kaba. Sinubukan niyang lumapit at hawakan ang braso ng dalaga, ngunit mabilis na umatras si Ogie na tila ba ang kamay ni Bomber ay isang nagbabagang bakal. Huwag mo akong hawakan. Sino ka ba talaga? Isa ka ring manloloko, di ba? Ang bawat salita ni Ogie ay tila isang saksak sa hangin. Inihagis niya ang engagement card sa paanan ni Bomber. Bomber Santos, ang dakilang tagapagmana. Nakakatawa, di ba? Isang malaking biro. Habang ako ay nagkukwento sa iyo ng lahat ng pait ng buhay ko, ikaw pala ay tinitingnan lang ako bilang isang nakakaaliw na palabas. Hindi ganon yon, Ogie. Makinig ka sa akin. Ang pagsusumamo ni Bomber, ang kanyang mga kamay ay nakataas tila sumusuko. Nagsimula ito bilang isang pag-iwas sa kasunduan ng pamilya. Ayokong makasal sa isang babaeng hindi ko kilala, sa isang Ortega na akala ko ay katulad ni Beatrice. Pero nang makilala kita bilang isang waitress, nahanap ko ang katotohanang matagal ko nang hinahanap. Ang nararamdaman ko sa iyo ay hindi bahagi ng anumang pagpapanggap. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ogie. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng sakit at galit. Katotohanan? Aling katotohanan? Bomber? Ang katotohanang pinanood mo akong malunod sa ulan habang alam mong ikaw ang may hawak ng salbabida. Ang katotohanang pinaglaruan mo ang puso ko habang nakasuot ka ng maskara ng isang mahirap na driver. Naramdaman ni Ogie ang paghulas ng kanyang huling tiwala. Ang bawat alaala ng kanilang kilig na mga sandali ay tila naging isang madilim na bangungot. Habang si Bomber ay nakatayo sa harap niya, hindi niya na makita ang lalaking nagbalot ng panyo sa kanyang sugat. Ang nakikita niya ay ang kapangyarihang laging ginagamit ng mga mayayaman para tapakan ang mga tulad niya. Alam mo ba kung anong pinagdadaanan ko? Ang lola ko. Ang lola ko ay unti-unting pinapatay ni Beatrice. At ikaw, ang taong akala ko ay kakampi ko, ay isa palang Santos na bahagi ng lahat ng gulong ito. Ang sigaw ni Ogie ay puno ng pait. Sana hindi na lang kita nakilala. Sana hinayaan mo na lang akong mamatay sa ulan kaysa sa mamatay ako sa harap mo dahil sa ganitong kahihiyan. Tila nabingi si Bomber sa tindi ng emosyong ibinuhos ni Ogie. Ang kanyang puso ay dahan-dahang nadudurog sa bawat higbi ng dalaga. Ngunit bago pa man siya makahingi ng tawad, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng dressing room. Pumasok ang isang security detail na may dalang balita na tila isang huling hatol sa gitna ng kanilang paghaharap. Sir Bomber, patawad po sa abala. May emergency pong tawag mula sa ospital. Isinugod po sa ICU ang matandang Ortega, si Lola Esmeralda. Critical po ang lagay niya. Ang boses ng security ay tila isang malamig na tubig na nagpabagsak sa huling lakas ni Ogie. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Sa gitna ng dilim ng kanyang paningin, tanging ang tunog ng sirena ng ambulansya na parating sa kanyang isipan ang naririnig niya. Ang laro ng mga maskara ay tapos na. Ngayon, ang tanging natitira ay ang laban para sa buhay ng kaisa-isang taong nagmamahal
sa kanya ng totoo. Tumingin si Ogie kay Bomber sa huling pagkakataon. Isang tingin na puno ng galit, sakit, at isang pakiusap na hindi kayang bigkasin ng bibig. Lumayas ka rito, Ogie. Wala kang karapatang magpakita sa harap ng lola mo pagkatapos ng lahat ng ginawa mong kahihiyan. Ang boses ni Doña Beatriz ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa malamig at amoy disinfektanteng hangin ng pasilyo ng ospital. Habang si Ogie ay nakatayo sa harap ng malaking salamin ng ICU, tinitingnan ang nanghihinang katawan ni Lola Esmeralda na napapalibutan ng mga kumukutitap na makina. Marahas siyang hinarangan ni Beatriz. Ang mukha ng madrasta ay puno ng huwad na luha, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at mapanuri, tila isang buwitreng naghihintay sa huling hininga ng kanyang biktima. Doña Beatriz, parang awa niyo na. Hayaan niyo lang akong makita si Lola. Ang pagsusumamo ni Ogie, ang kanyang boses ay paos at puno ng pighati. Ang bawat tibok ng monitor sa loob ng ICU ay tila isang martilyo na nagpapako sa kanyang konsensya. Security! Bakit hinahayaan niyo ang magnanakaw na ito na lumapit sa pasyente? Ang hiyaw ni Beatriz habang pilit na itinutulak si Ogie palayo. Ang mga tauhan ng ospital ay nagsisimulang magbulungan at ang mga security guard ay dahan-dahang lumalapit upang muling kaladkarin ang dalaga palabas. Ngunit bago pa man mahawakan ng sino man si Ogie, ang tunog ng mabibilis at matitigas na hakbang sa dulo ng pasilyo ang kumuha sa atensyon ng lahat. Ang bawat tunog ng sapatos sa makintab na sahig ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Mula sa dilim ng pasilyo, lumabas si Bomber Santos. Hindi na siya ang driver na may maamong mukha. Sa pagkakataong ito, ang kanyang aura ay puno ng kapangyarihan at awtoridad na likas sa isang tunay na tagapagmana. Walang hahawak sa kanya. Ang boses ni Bomber ay mababa, ngunit umaalingaw-ngaw sa buong floor, sapat na upang mapatigil ang mga security guard sa kanilang kinatatayuan. At sino ka naman para makialam? Isa ka lang hamak na driver. Ang singhal ni Beatriz, bagaman bakas ang kaba sa kanyang boses nang makita ang matitigas na mata ni Bomber. Ako si Bomber Santos, at ang babaeng ito ay ang aking fiancé. Anumang kamay ang dumampi sa kanya ay pananagutin ko sa pamilya Santos. Ang bawat salita ni Bomber ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Dahan-dahan siyang lumapit kay Ogie at ipinatong ang kanyang kamay sa baywang nito. Isang protektadong kilos na tila nagsasabing hindi na muling mag-iisa ang dalaga. Ang golden moment na yon, ang pagtayo ni Bomber sa tabi ni Ogie sa gitna ng kanyang pinakamahinang sandali, ay nagbigay sa dalaga ng isang hindi maipaliwanag na lakas. Tumingin si Ogie kay Beatriz. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot kundi ng isang nagbabagang determinasyon. Hindi na ako tatakas, Beatriz. Alam ko ang ginawa mo, ang matapang na sabi ni Ogie. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang maliit at madilim na bote na nakuha niya sa silid ng madrasta. Ang boteng may kakaibang lason na unti-unting pumapatay kay Lola Esmeralda. Ito ang ebidensya. Ang gamot na ibinibigay mo kay Lola na wala sa reseta ng doktor. Ang mukha ni Beatriz ay biglang namutla. Tila isang bangkay na nabilad sa araw. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Pilit na naghahanap ng salitang maipantatanggol sa sarili. Kasinungalingan. Gawa-gawa mo lang yan. Malalaman natin ang totoo kapag nasuri na ito ng mga eksperto. Tinawagan ko na ang mga pulis. At papunta na rin dito ang mga abogado ng pamilya Santos para i-audit ang lahat ng gamot at testamento na hawak mo. Ang dagdag ni Bomber, ang boses ay puno ng katarungan. Ang bawat segundo ng katahimikan sa pasilyo ay tila isang mabigat na pasanin. Ang amoy ng ospital ay tila naging mas matapang, habang ang asul na ilaw ng paparating na pulis ay nagsisimulang sumalamin sa mga bintana. Ang mga tao sa paligid
ay nakatitig lamang, saksi sa pagbagsak ng maskara ng isang reyna ng kadiliman. Ngunit sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang pinto ng ICU. Ang tunog ng pagpihit ng bakal ay nagdala ng isang matinding kaba sa dibdib ni Ogie. Lumabas ang isang doktor, ang mukha ay seryoso at puno ng pag-aalinlangan. "Dok, kumusta po si Lola? Magigising pa po ba siya?" Ang nagmamadaling tanong ni Ogie, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Bomber. Tumingin ang doktor kay Ogie, pagkatapos ay kay Beatrice bago muling ibinalik ang paningin sa dalaga. "May isang mahalagang bagay kaming natuklasan sa katawan ng pasyente. Pero bago ko sabihin, kailangan muna nating tingnan ang footage mula sa hidden camera na nakalagay sa loob ng ICU." Nanigas si Beatrice sa kanyang kinatatayuan. "Isang video? May video siyang hindi alam?" Ang kanyang huling alas ay tila isang mitya na dahan-dahang nauubos. Sino ang naglagay ng kamera sa loob? At anong katotohanan ang nakatago sa likod ng mga kurtina ng ICU na maaaring tuluyang magpabagsak kay Beatrice o maghatid ng panibagong panganib kay Ogie? Ang bawat kislap ng mga diamante sa ilalim ng naglalakihang chandelier ng ballroom ay tila mga mapanghusgang mata na nakatitig kay Doña Beatrice. Suot ang kanyang pinakamahal na itim na gown, nakatayo siya sa gitna ng entablado, pilit na pinapanatili ang isang plastik na ngiti habang hawak ang isang baso ng champagne. Ito ang gabi ng engagement party na kanyang pinlano. Ang gabing akala niya ay magiging simula ng kanyang ganap na paghahari sa kayamanan ng mga Ortega. Isang pagpupugay para sa ating mga panauhin. Ngayong gabi, saksihan natin ang pag-iisang dibdib ng dalawang makapangyarihang pamilya. Ang malakas na boses ni Beatrice na umalingaw-ngaw sa buong hall, bagaman ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa kaba. Ngunit bago pa man makasagot ang mga panauhin, ang malalaking pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pagpihit ng bakal ay naghatid ng isang matinding katahimikan sa buong silid. Mula sa labas, pumasok ang isang lalaking nakasuot ng midnight blue tuxedo, matikas at puno ng awtoridad. Ang tunay na Bomber Santos. At sa kanyang tabi, nakahawak sa kanyang braso, ay isang babaeng tila isang diyosa na bumaba mula sa langit. Si Ogie. Hindi na siya ang waitress na may mantsa ang uniforme. Nakasuot siya ng isang napakagandang puting gown na gawa sa seda. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay naglalaban ng apoy at katarungan. Ang bawat hakbang nila sa pulang carpet ay tila tunog ng isang paparating na katarungan na hindi na kayang pigilan. Sino ang babaeng yan? Hindi ba't siya ang waitress? Ang bulungan ng mga tao sa paligid, ngunit mabilis itong napawi nang itaas ni Bomber ang kanyang kamay upang kunin ang atensyon ng lahat. "Patawad sa pagkaantala, Doña Beatrice. Mukhang may nakalimutan kang ipakilala ng tama sa gabing ito." Ang malamig na sabi ni Bomber. Ang boses ay sapat na upang mapatigil ang hininga ng lahat. "Nais kong ipakilala sa inyo ang tunay na tagapagmana ng Ortega Shipping, ang aking mapapangasawa, si Ogie Ortega." Namutla si Beatrice. Ang kanyang mukha ay tila isang maskarang gawa sa plaster na dahan-dahang nagkakabitak-bitak. Kasinungalingan, isang hamak na katulong lang ang babaeng yan. Pinapaikot ka lang niya, Bomber. Dahan-dahang lumakad si Ogie palapit sa entablado. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng lahat ng sampal at sipa na natanggap niya. Huminto siya sa harap ni Beatrice at sa isang mabilis na galaw, kinuha niya ang remote control mula sa kamay ng isang technician sa gilid. "Tingnan niyo ang screen." Ang matapang na utos ni Ogie. Sa malaking projector screen sa likod ng entablado, isang video ang biglang lumitaw. Ang bawat mata sa loob ng ballroom ay nakatitig sa malinaw na footage mula sa ICU. Nakita ng lahat si Beatrice na dahan-dahang pumapasok sa silid ni Lola Esmeralda sa madaling araw. Ang kanyang mukha ay puno ng kasamaan habang dahan-dahang inilalagay ang isang madilim na likido sa suwero ng matanda.
Naririnig pa ang kanyang bulong sa video. Mamatay ka na, Esmeralda. Para sa akin na ang lahat. Isang matinding singhap ang kumawala sa mga panauhin. Ang tunog ng mga basong nabubasag sa sahig ay tila sumasabay sa pagbagsak ng karangalan ni Beatrice. Si Cyrus na nasa likod ay sinubukang tumakas, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga pulis na kanina pa nakatago sa anino ng mga kolum. Hindi, hindi totoo yan. Gawa-gawa lang ang video na yan. Ang hiyaw ni Beatrice, ang kanyang boses ay tila isang hayop na nasusukol. Itinaas niya ang kanyang kamay upang muling saktan si Ogie, ngunit sa pagkakataong ito, mabilis na nahuli ni Ogie ang kanyang braso. Isang matunog na sampal ang dumapo sa pisngi ni Beatrice. Ang lakas ng sampal ni Ogie ay nagmula sa lahat ng taon ng kanyang pagtitiis, sa bawat luhang pumatak para kay Lola, at sa bawat sakripisyong binaliwala ng madrasta. Napaling ang ulo ni Beatrice at ang kanyang mamahaling hikaw ay tumilamsik sa sahig, tila sumisimbolo sa kanyang tuluyang pagbagsak. Iyan ay para sa lahat ng sakit na ibinigay mo kay Lola at para sa lahat ng pagpapanggap na ginawa mo sa tatay ko. Ang boses ni Ogie ay matatag. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Dahan-dahang pumasok ang mga pulis sa gitna ng entablado. Ang tunog ng mga posas na nagkakabit sa mga kamay ni Beatrice at Cyrus ay tila isang matamis na musika sa pandinig ni Ogie. Habang kinalakaladkad sila palabas ng ballroom, ang mga panauhin ay nagbibigay ng daan. Tila ba sila ay mga basura na ayaw nang hawakan ng sinuman. Ngunit sa gitna ng tagumpay na yon, isang panibagong tunog ang kumuha sa atensyon ng lahat. Ang tunog ng isang wheelchair na dahan-dahang itinutulak mula sa kabilang pinto ng hall. Lahat ay napatingin sa matandang nakaupo doon. Maputla pa rin ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng buhay at kislap. Si Lola Esmeralda, nakasuot ng kanyang paboritong asul na gown, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa kanyang apo. Ogie, apo ko. Ang mahina ngunit malinaw na tinig ni Lola Esmeralda na bumasag sa huling pader ng katahimikan. Napaluhod si Ogie sa harap ng wheelchair. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pait, kundi dahil sa labis na kaligayahan. Naramdaman niya ang kamay ni Bomber sa kanyang balikat, isang tahimik na pangako na ang gabi ng mga maskara ay tapos na at ang bukas na naghihintay ay puno na ng katotohanan. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Ortega ay tila dahan-dahang nagbabago. Ang amoy ng lason at takot na matagal na nanahan sa mga pader nito ay napalitan na ng sariwang bango ng mga sampagita at rosas. Wala na ang mabibigat na hakbang ni Beatrice na nagdadala ng pangamba. Sa halip, ang naririnig na ngayon ay ang banayad na tunog ng mga ibon sa labas ng bintana at ang mahinang pag-awit ni Ogie habang inaalagaan ang kanyang lola sa hardin. Si Lola Esmeralda ay dahan-dahan nang bumabalik ang lakas. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silya sa ilalim ng puno ng mangga. Ang init ng araw sa kanyang balat ay tila isang haplos ng pagpapala. Hawak niya ang kamay ni Ogie. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki para sa apo na nindigan para sa kanilang katarungan. Salamat, Apo. Ibinalik mo ang liwanag sa tahanang ito. Ang mahinang bulong ni Lola Esmeralda habang pinagmamasdan ang malawak na hardin na dati ay tuyot, ngunit ngayon ay unti-unti nang namumukadkad. Para sa inyo ang lahat ng ito, Lola. Kayo ang nagbigay sa akin ng lakas para wag sumuko. Ang sagot ni Ogie habang dahan-dahang ipinapatong ang kanyang ulo sa balikat ng matanda. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ng nakaraan ay tila dahan-dahang natutunaw, tila yelong nalusaw sa ilalim ng sikat ng araw. Nang dapit hapon na, habang ang langit ay nagdidilim at nagiging kulay ube at kahel, isang pamilyar na tunog ng sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Hindi ito ang marangyang limousine na ginamit ni Bomber noong gabi ng party, kundi ang luma at simpleng kotse na ginamit niya
Nung nagpanggap siyang driver, bumaba si Bummer. Nakasuot lamang ng simpleng puting t-shirt at maong na pantalon. Sa kanyang kamay ay may dala siyang isang maliit na supot ng fishball at isang baso ng palamig. Isang paalala ng gabi kung kailan sila unang nagkakilala nang walang mga maskara ng yaman. Ogie, mukhang kailangan ko ng isang waitress na makakasalo kong kumain ito. Ang nakangiting sabi ni Bummer habang naglalakad palapit sa dalaga. Nagkatitigan ang dalawa at sa gitna ng katahimikan ng hardin, ang bawat tibok ng kanilang puso ay tila nagkakaintindihan. Lumapit si Ogie at tinanggap ang supot. Ang init ng pagkain sa kanyang palad ay nagpaalala sa kanya na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga diamante, kundi sa mga simpleng sandaling puno ng katapatan. Patawad sa lahat ng pagpapanggap, Bummer, ang mahinang sabi ni Ogie habang nakasandal sila sa puno. Akala ko noon, ang yaman ang magiging hadlang sa atin. Pero natutunan ko na ang puso pala ay walang kinikilalang katayuan sa buhay. Hinawakan ni Bummer ang kamay ni Ogie. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang lumapat sa mga daliri ng dalaga. Ako rin, Ogie. Naging bulag ako sa takot na baka lahat ng tao ay may balat kayo. Pero ikaw ang nagpakita sa akin na kahit sa pinakamadilim na sulok ng mundo, may mga taong nananatiling totoo. Hindi ako nahulog sa isang Ortega. Nahulog ako sa isang babaeng handang lumaban para sa mga mahal niya. Ang golden moment na yon, isang matamis at banayad na halik ni Bummer sa noo ni Ogie sa ilalim ng maliwanag na buwan, ay nagbigay ng isang ganap na kapayapaan sa kanilang mga kaluluwa. Ang bawat haplos at bawat tingin ay puno na ng tiwala. Wala ng mga lihim, wala ng mga maskara. Dahan-dahang lumuhod si Bummer sa harap ni Ogie. Sa pagkakataong ito, hindi ito para sa isang business merger o para sa utos ng pamilya. Inilabas niya ang isang maliit na kahon at sa loob nito ay isang simpleng singsing na may isang maliit na bato. Isang singsing na binili niya gamit ang sarili niyang pinaghirapan, hindi mula sa yaman ng mga santos. Ogie Ortega, sa harap ng Diyos at sa harap ng iyong lola, tinatanong kita ng walang anumang maskara. Handa ka bang makasama ako sa hirap man o sa ginhawa hanggang sa huling hininga natin? Ang mga luha ng kaligayahan ay dahan-dahang pumatak mula sa mga mata ni Ogie. Hindi siya makapagsalita, kaya dahan-dahan lamang siyang tumango at isinuot ang singsing. Ang tunog ng palakpak ni Lola Esmeralda mula sa wheelchair ay naghatid ng isang kagalakang hindi kayang tumbasan ng anumang yaman. Ngunit bago pa man matapos ang gabi, naalala ni Ogie ang isang bagay. Pumasok siya sa loob ng bahay at kinuha ang isang lumang sobre na nahanap niya sa loob ng testamento ng kanyang ama. Isang sulat na may titik na V na nakasulat sa labas. Bummer, tingnan mo ito, ang sabi ni Ogie habang binubuksan ang sobre. Ang nilalaman ng sulat ay nagpadali sa daloy ng dugo ni Ogie. Hindi pala ito tungkol sa kaaway. Ang V ay tumutukoy kay Valentina, ang tunay na pangalan ng ina ni Ogie. Nakasulat doon ang isang lihim na deposito sa bangko na hindi kailanman nalaman ni Beatrice, isang pondo para sa isang foundation na tutulong sa mga batang mahihirap na gustong mag-aral. Mukhang may misyon pa tayo, Ogie, ang sabi ni Bummer habang binabasa ang sulat. Ang yaman ng mga Ortega ay hindi lang para sa atin. Para ito sa mga taong gaya natin nung nagsisimula pa lang tayong magpanggap. Ang bawat bituin sa langit ay tila sumasalamin sa bagong simula ni na Ogie at Bummer. Ang bawat hakbang nila patungo sa kinabukasan ay puno na ng pag-asa. Wala na ang mga maskara, wala na ang mga kasinungalingan. Ang tanging natira ay ang dalawang pusong natutong magmahal sa gitna ng unos at natutong magpatawad sa gitna ng pagkakanulo. Ang gabi ay lumalim at ang mansyon ng mga Ortega ay muling napuno ng tawa. Isang tawang hindi na mawawala. Dahil ito ay nagmumula sa isang pusong malaya at tunay na nagmamahal.
Ang tunog ng mga kampana ng simbahan ay dahan-dahang nangingibabaw sa buong bayan ng San Jose, hatid ang isang balitang puno ng kagalakan at pag-asa. Sa loob ng maliit na kapilya na pinalamutian lamang ng mga sariwang gumamela at puting rosas, nakatayo si Ogie sa dulo ng altar. Wala na ang mabigat na korona ng isang Ortega. Ang tanging suot niya ay isang simpleng puting bestida na gawa sa katutubong tela at isang nangiting mas maliwanag pa sa sikat ng araw sa probinsya. Sa kanyang tabi, hawak ang kanyang kamay nang may matinding pag-iingat ay si Bomber Santos, hindi bilang isang CEO, hindi bilang isang makapangyarihang tagapagmana, kundi bilang isang lalaking tapat na nagmahal sa isang waitress sa gitna ng ulan. Ang kanilang mga mata ay nagtatagpo ng may ganap na tiwala. Wala nang mga maskara, wala nang mga lihim na kailangang ikubli. Sa unang hanay ng mga upuan, nakaupo si Lola Esmeralda na may suot na pinaka-eleganteng barot saya. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan habang pinagmamasdan ng apo. Sa kabilang panig naman ay sina Maya at Paulo, na ngayon ay masaya na ring namumuhay ng tapat, malayo sa mga maling pagpapanggap ng nakaraan. Sila ang naging saksi kung paano ang isang pag-ibig na nagsimula sa isang kasinungalingan ay naging pinakamatibay na katotohanan. Pagkatapos ng seremonya, dahan-dahang lumapit sina Ogie at Bomber kay Lola Esmeralda. Sa isang tradisyonal na paraan ng paggalang, kinuha nila ang kamay ng matanda at idinampi sa kanilang mga noo. Ang pagmamano na yon ay tila isang simbolo ng pagpapatuloy ng isang marangal na lahi, isang lahing hindi sinusukat sa ginto, kundi sa lalim ng pagkatao. Napatawad na ba ang lahat? Para kay Ogie, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik niya si Beatriz sa kanyang buhay. Ang madrasta ay nananatili sa loob ng kulungan, binabayaran ang bawat kasalanang ginawa nito. Ngunit sa loob ng puso ni Ogie, wala na ang galit. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging mahina noon at pinatawad na niya ang tadhana sa mga sugat na ibinigay nito. Ang pagpapatawad ay ang susi na nagpalaya sa kanyang kaluluwa mula sa kadena ng nakaraan. Ngayon, ang kapayapaan ay hindi na isang pangarap. Ang mansyon ng mga Ortega ay hindi na isang malamig na kuta. Ito ay naging isang tahanan para sa mga batang ampon at mga mag-aaral na tinutulungan ng Valentina Foundation. Ang bawat sulok ng bahay ay puno na ng tawa ng mga bata, mga tunog ng pagtakbo at paglalaro na tila musika sa pandinig ni Ogie. Natagpuan na nila ang katahimikang hindi kayang bilhin ng anumang diamante sa mundo. Anong aral ang may iwan sa ating mga puso? Na ang tunay na dignidad ng isang tao ay wala sa taas ng kanyang posisyon o sa kapal ng kanyang pitaka. Ang tunay na yaman ay matatagpuan sa kung paano natin tinatrato ang mga taong walang maibibigay sa atin. Ang katapatan, kahit gaano pa ito kasakit sa simula, ay ang tanging pundasyon na hindi guguho sa gitna ng anumang bagyo. Sa huli, ang kwento ni Ogie at Bomber ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi isang kompetisyon ng kapangyarihan. Ito ay ang pagpili na manatili sa tabi ng isang tao kahit wala na silang suot na maskara, kahit nakita mo na ang lahat ng kanilang sugat at kahinaan. Ang pag-ibig ay ang paghahanap ng iyong tahanan sa puso ng ibang tao, kung saan ka malaya, kung saan ka ligtas, at kung saan ka tunay na minamahal dahil sa kung sino ka talaga. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok, naglakad ang mag-asawa sa dalampasigan. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay tila isang banayad na kanta ng kalikasan. Tumingin si Ogie sa langit at bumulong ng isang pasasalamat. Ang bagyo ay tapos na at ang bahagharing lumitaw ay mananatili habang buhay sa kanilang mga puso.